Hello mga ka-farmers! More than 1 year na rin po ako nag-aalaga ng baboy na tuloy-tuloy. Mula nung maiisip po ako, nung year 2022 or 2021 mga ka-farmers. Ngayon, nung 2025, nag-umpisa ako ulit po mga ka-farmers sa pag-aalaga ng baboy. So bali, mga 1 taon na po mga ka-farmers, more than 1 taon na po na nag-aalaga po ng baboy. Ngayon, ang tanong po ng aking mga viewers, or kung hindi man magtanong, syempre, they will look for the investment. Nakapag-invest na ba? Kumita na ba si Alex Farmers sa pag-aalaga ng baboy? This is actually a good question. Which is, nung nakaraang vlog ko po, na banggit ko po na mayroon na rin po akong na kinita sa pag-aalaga po ng baboy at saka na-invest ko na po yan mga ka-farmers. Ang numbers na sasabihin ko po is, depende po, nagdedepende po yan sa lugar po natin mga ka-farmers. Kasi syempre, iba-iba po yung costing, iba-iba po yung presyo po ng live weight po ng baboy, and the same time yung expenses to operate the mini farm po mga ka-farmers. Bali po mga ka-farmers, naka 4th cycle na po ako sa fattening po. Itong sa mga inahin ko, this is ngayon lang po itong mga ka-farmers naging productive. Kasi syempre ang pag-aalaga po ng inahin, talagang it will almost take you 1 year na makapag-produce po kayo ng mga piglet po. Syempre, nandyan po yung papalakihin nyo ng 8 months. At the same time, after 8 months, mayroon pa kayong inaantay na 114 days para po manganak po yung mga inahing baboy niyo po mga ka-farmers. But as of the moment, I can see na productive na po yung aking mga inahing baboy po mga ka-farmers. Nakapagbenta na nga po si Alex Farmers ng 7 po na piglets po mga ka-farmers. Bali po mga ka-farmers, sa 4 na business ko, 4 na cycle po sa pag-aalaga ko ng fattening, jumakpat po si Alex Farmers nung unang alaga ko po ng fattening na
kung saan nag-alaga po ako ng 13 pieces po na piglet na binili ko po. Now, nagkakahalaga po ng 4,000 bawat biig po mga ka-farmers. Doon po si Alex Farmers pumaldo po mga ka-farmers. Alam niyo kung bakit mga ka-farmers? Kumita po ako ng 111,000 that time po mga ka-farmers. So sa 111,000 na yun po mga ka-farmers, nabili ko po yun mga ka-farmers ng motor na ginagamit ko po ngayon, or kung hindi man ako nandito na kabakasyon, sa pamilya ko po mga ka-farmers, lalo na sa kapatid ko pong nag-teach po. So yun po yung niregalo ko po mga ka-farmers. During that time, ang bilihan po ng live weight po mga ka-farmers is nasa 230 po per kilo po mga ka-farmers. Kaya doon po ako jumakpat kasi talagang agawan po ng baboy kasi ng panahon na yon talagang nagkukulang ng supply. Naiisip po yung ibang mga lugar po namin na katabing municipality, kaya kung saan nagkakaubusan po yun ng baboy po mga ka-farmers. Second batch, third batch, at saka fourth batch, yung nandito na po ako mga ka-farmers, yung nandito ako na kung saan binenta po yung aming alagang baboy, kahit papano po, kumita din po ako dun po mga ka-farmers. So nakabili po ako ng lupa po mga ka-farmers na kung saan itong lupa na to is almost half a hectare po mga ka-farmers. Nasa 4,000 something square meter po mga ka-farmers. Hindi ito kamahalan kasi ang lupa na aking binili po mga ka-farmers is sa lolo ko po. Wala na po yung lolo ko, namatay na po. So bali, binili ko yung share ng mga tito-tita ko at saka sa nanay ko. Hindi ganong kamahalan, sakto lang yung presyo po mga ka-farmers. Kaya masasabi ko po mga ka-farmers, it's a good decision na ito yung pinili kong for good business mga ka-farmers. Kahit si Alex Farmers po is nagtatrabaho pa sa ngayon, is talagang inuumpisahan ko na po mga ka-farmers para po makita po natin. At the moment that I resign for good is talagang mayroon na pong naumpisa po si mga ka-farmers. Para po makakonek po kayo sa video na aking sinabi na pumaldo po ako ng 111,000 mga ka-farmers, isasama ko na po dito sa video na to mga ka-farmers. May isang kamara pala. Dalo sa gabi. Mga pasi, mga sit. Kitaan mo na kan spray? May ito na naman may isang Pero, ikaw pa mabibili. Pang 50. Iti. Ito. Thank you, sir. Yan rin. Pag na. Lumipad. Oh. Ugi ano man? Oh, sige.
Okay mga ka-farmers, pumunta naman po tayo sa exciting part kung saan magkano po yung pinuhunan ko sa 13 pieces po na biik and the same time kung magkano po yung net income na kinita po ni Alex Farmers. Nung binili ko po yung biik mga ka-farmers is nagkakahalaga po yun ng 4,000 times 13. So, umabot po ako ng 54,000 po sa biik. At bumili din po ako ng pre-starter na nagkakahalaga naman po ng 1,500 ang isang sako na kung saan mayroong 25 kilos per sack po. 6 na sako po yung binili ko po sa pre-starter. So equivalent 6 times 1,500 is equivalent to 9,000. Ang sumunod po mga ka-farmers doon sa pre-starter ay starter po. So nagkakahalaga po ng 2,150 per sack kung saan bumili po kami ng 14 sako po. At sa grower naman po, doon po yung mas marami pong sako po yung nabili namin sapagkat hindi na po kami bumili ng finisher. Hanggat ibenta na po namin talagang grower lang po. So 34 sako po yung nabili po namin sa 13 pieces po na kung saan nagkakahalaga po ng 2,100 na kung saan nag-consume po kami ng 71,400. And the same time sa electricity sa pag-aalaga po namin ng 3 months and 2 weeks, kumonsume po kami ng 1,200 sa electricity. Wala na pong tubig sapagkat ang tubig po is libre lang po sa amin. Kumbaga, gagamitan lang po namin ng electricity para sa pump po. So, ang tubig is libre po. Doon na po siya masushoulder sa electricity. At the same time, yung gamot po na binili po namin is umabot po ng 3,000. And others, dito naman po sa others, ito yung mga unexpected na pinagkakagastuhan kagaya po ng gasolina, ganun po mga ka-farmers. Ang total expenses po mga ka-farmers sa pag-aalaga ko ng 13 pieces na patining sa 3 months and 2 weeks ay nagkakahalaga po ng 169,600 po mga ka-farmers. Yun po yung total expenses po ni Alex Farmers. Ito po yung